Los Pepes Farm po, ito po ay nagsimula po ito noong June 2012 kung saan nagsimula pa kami sa 12 colony ng stingless. Naisipan po nilang mag-bee farm dahil meron po sila dito mga fruit-bearing trees. Ngayon gusto po sana ng biyenan ko na magkaroon ng isang pollinator. Doon po nagsimula yun hanggang sa pumunta po siya sa isang bee farm sa Batangas para mag-purchase ng mellifera. Sa paglilibot po niya sa bee farm na yun, nakita niyo po yung mga lukot na nakabox. Doon po sumagi sa isip niya na nung kabataan niya, naalala niya na maraming mga ganito dito sa amin sa Indang. Kaya yung paghumaling niya po sa pagbili sa mellifera ay nabaling po sa lukot. Sa halip po na bumili siya ng mellifera, nabaling po yung interest niya sa mga lukot. Dahil hindi na po niya kailangang bumili. Dito nga po sa amin sa Indang ay maraming mga species na ganito. Sa puhunan po, bali nag-start po ng 5,000. Bumili lang po kami ng plywood na pagbabahayan. Doon lang po nagsimula yon. Tapos hindi po kami actually bumili ng colony dahil kami po mismo yung nag-hunt sa mga gubat. Maliit po yung naging kapital ng biyenan ko nung mga panahon na yon. Dahil nga nagsimula lang kami ng ganun. Sa box lang po kami nagsimula. Tapos kami na rin yung nagbabox. Bali, ang nangyayari po sa pag-hunt, kumbaga parang sa lupa po, may nagiging ahente po yun eh. Yung mga local farmers po dito sa Indang, sila po yung nakakaalam kung nasaan yung mga lugar na may mga lukot sa puno. Kaya ang nangyayari, sila po yung nagtuturo sa amin, pupuntahan po namin yung sa gubat o kung nasaan man yung piral colony na yun, saka po namin siya kukuhanin. Ganun po yung proseso nun. Madali pong mag-hunt kung alam mo kung saan yung pangkaraniwan na bahay niya. Kasi normally sa siya eh, mga puno na mangga, nyog, ganyan. Tapos ang maganda nun, pagka early morning, basta nasisinagan ng araw, tapos nakita mo na maraming lumilipad, automatic sa puno na yon, maraming kumbaga may isang colony na nando sa puno na yon. Dito po sa Los Pepes Farm, meron po kaming 2 species ng stingless bee. Ito po ay ang Tetragonula biroy at ang isa ay yung Tetragonula laeviset. Yung Tetragonula biroy po, yun po yung maraming mag-produce ng honey saka mga pollen. Laeviset naman po, siya po ay yun po yung tinatawag naming munggo-munggo dahil yung brood niya ay parang butil ng munggo. Ang disadvantage po nun ay kokonti po mag-produce ng honey yun. Ang term nga po namin doon ay lukot na tamad dahil kokonti nga po yung nabibigay niyang honey. Pero mas masarap po yung honey ng laeviset para sa akin. Sa pagsisimula po ng bee farming, hindi naman po siya nagre-require ng malaking lupa. Kailangan lang po natin ng maraming tanim, mga halaman, para marami po silang mapapagkuhanan ng pagkain, forage, ganyan. Sa klima naman po, mas maganda yung kagaya ng klima kung anong meron tayo dito sa Pilipinas. Kailangan din na shaded siya, kailangan di siya naiinitan, hindi nababasa ng ulan. Ang kagandahan po sa stingless, less maintenance po siya, hindi po natin siya kailangang bantayan. Ang ginagawa ko po sa akin po, pupuntahan ko lang po siya pag harvesting ko na. Pero hanggat maaari po, kailangan natin siyang silipin kahit paminsan-minsan, once a week. Tingnan po natin kung healthy pa ba yung colony o malapit na siyang bumagsak. Kasi may mga predators po siya gaya ng butiki, palaka, langgam na maaaring makapagpabagsak sa kanila. Sa mga gusto pong sumubok na mag-beekeeping, i-pursue nyo lang po na ang pag-aalaga sa mga bubuyog. Kasi gaya ng nasabi ko kanina, maganda yung naibibigay nila, na idudulot nila sa kapaligiran. Kumbaga bonus na lang sa atin yung product na nakukuha natin eh. Tapos lang po, huwag susuko. Kailangan laging nandyan yung Panginoon sa gitna, sa lahat ng pagkakataon. Kasi unang-una sa Kanya nagmula yung lahat. Tapos be grateful po sa lahat ng mga nakakamit natin, maliit o malaki man.